Isang minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Umpisa bukas, February 10, magbabayad na ng toll ang mga dadaan sa Cavite-Laguna Expressway o ang CALAX, Silang Aguinaldo Interchange. Batay sa initial base toll rates ng Toll Regulatory Board, ang mga Class 1 vehicles ay magbabayad ng 17 pesos. Ang singil sa Class 2 vehicles ay tinakda sa 35 pesos at 52 pesos para naman sa Class 3 vehicles. Nagbukas ang CALAX Silang Aguinaldo Interchange noong November 8 para sa mga nais na maging mas mabilis ang biyahe patungong Tagaytay. Ayon sa CALAX o sa MP CALAX Holding Incorporated, concessionaire ng CALAX, hindi bababa sa 12,000 na sakyan ang dumadaan sa naturang lansangan sa araw-araw. Iimbestigahan na ng San Miguel, Bulacan Police Station ang dalawang insidente ng panlalambang sa mga tanod sa kanilang lugar. Ayon kay San Miguel Police Station Chief Lieutenant Colonel Abilino Protasio, ito'y alinsunod sa utos ni Mayor Roderick Johnson na maresolba agad ang krimen. Noong Miyerkules, sugatan sa pananambang ang dalawang tanod ng Barangay Santa Ines na sina Noli Ramos at Pascual Aquino. Ang isa pang insidente, ang pagharang at pang-aago naman ng motorsiklo sa dalawang tauhan ni Mayor Johnson. Sinabi ni Ariel Dumapig at Rainier Ramirez wala na raw silang nagawa kundi ibigay ang motorsiklo dahil tinututukan na sila ng baril. Inaalam na rin ng San Miguel Police Station kung ano ang motibo sa likod ng pananambang. Iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na legal ang kanyang panawagang secession o paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Sa interview sa kanya ni Attorney Salvador Panelo, dati niyang Presidential Legal Counsel, sinabi ni Duterte na hindi naman ibig sabihin ng secession ay makikipaggera na siya. Paliwanag ni Duterte, dadaan naman ito sa isang legal na proseso na dadalhin sa United Nations tulad ng kaso sa Timor-Leste. Inihayag din ng dating Pangulo na kontra sa saligang batas ang hirit niyang secession dahil walang kinalaman dito ang konstitusyon. Sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos kagabi, sinabi naman itong hindi magtatagumpay ang hirit na secession at nananawagang matigil na ito. Mula sa DZRH News Center, ako po si Andy Verde. Patuloy sa pagbabalita, patuloy sa paserbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Pinas, eksakto en punto, alas 12 ng hating gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Nasa 1,500 pulis ang ipakakalat sa Binondo, Maynila para sa selebrasyon ng Chinese New Year. Ayon sa Manila Police District, inaasahang may kalahating milyong turista ang daragsa sa Binondo upang makiisa sa okasyon. Nagpaalala naman si MPD Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay sa publiko na huwag nang magdala ng malaking halaga ng cash at mga mamahaling bagay para makaiwas sa mga mandurukot.
Maaari din aniyang lumapit sa mga police checkpoint na tutulong upang matiyak ang matiwasay na pagdiriwang ng Lunar New Year. Samantala, lalaking pinaghahanap ng Police Region 4A sa kasong Act of Lasciviousness sa Tagaytay City na aresto ng mga pulis sa General Emilio Aguinaldo, Cavite. Detalye, ibalita mo, RH27, Noche Cacas. Andi natimbog ng mga operatiba ang most wanted person ng Calabarzon Region sa General Emilio Aguinaldo sa lalawigan ng Cavite. Inilala ang naaresto na si alias Rex, residente ng Villa Apolonia sa bayan ng Naika sa lalawigan. Ayon sa report, dinakma ng mga arresting team si alias Rex sa barangay Castaños, Lejos. Nagugat ang pag-aresto ng silbihan ito ng warrant of arrest sa kasong act of lasciviousness. Batay sa record, Andy, pinapayagan ng Tagaytay City Port Judicial Region Family Court Branch 3 na magpiyansa si alias Rex sa halagang 360,000 pesos para sa kanyang temporary liberty. Samantala, Andy, sunod-sunod ang napanood nating fireworks display mula sa ilang condominium unit owner dito sa Rojas Boulevard, lungsod ng Pasay. Maging dito sa may bahagi ng Harbor Square ay tanaw din natin ang mga fireworks na inihanda ngayong pagsalubong ng Chinese New Year. Kaya sa ating mga kababayang kaibigan na Chinese, Andy, Happy Chinese New Year sa inyong lahat. Mula sa Kadunan sa Pilipinas, DCR, ako si Noche Cacas, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche Cacas. Samantala, ipinagdasal naman ni Pangulong Bongbong Marcos si King Charles na ma-diagnose ito ng cancer. Sa isang tweet, sinabi ng Pangulo na nakikiisa ang Pilipinas sa United Kingdom na nananalangin para sa agarang paggaling ng kanilang pinuno. Nitong mga nakalipas na araw, inanunsyo ng Buckingham Palace na may karamdaman si King Charles pero hindi nila sinabi kung ano ang uri ng cancer ang kinakaharap ngayon ng hari. Ngunit sinuspinde muna ang kanyang public duties. Hindi ipatitigil ng Department of Environment and Natural Resources ang operasyon ng Apex Mining Incorporated sa kabila ng pagkamatay ng kanilang mga empleyado sa nangyaring landslide noong Martes. Ayon kay Environment USEC, Jocelyn Fragada, ito'y dahil sa mga ulat na tapos na ang operasyon noon ng minahan nang mangyari ang insidente. Samantala, dagdag naman ni Fragada na oras na makita sa iba pang investigasyon na kasalanan nila ang insidente ay maglalabas agad ng suspension order ang ahensya laban sa kumpanya. Sa ngayon, maaari pa rin magpatuloy ang operasyon ng Apex habang wala pa itong suspension order. Mula sa DZRH News Center, ako naman si Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.